Kaya mo bang bumalik sa taong minsang naging dahilan ng iyong pagkabigo? Paano kung sa kabila ng lahat ng pagsubok ay biglang may dumating na revelasyon na hindi mo inaasahan? Tara't sabay nating tuklasin ang kwento ng pag-ibig, pagsisisi at pag-asa. Motel Niñeta, Motel Niñeta. Dear Mama Nieta, ako po si Doray, 39 years old. Isang content marketing specialist mula sa Makati. Matagal na akong nabuhay ng mag-isa simula pa nang ako'y graduate sa kolehiyo. Sa mga panahong iyon, ang aking focus ay ang aking karera at hindi ko binigyan ng espasyo ang pag-ibig sa aking abala at ambisyosong buhay. Ngunit isang araw, nakilala ko si Cyrus, isang gwapong sales staff sa department store. Hindi ko inaasahan na ang simpleng pagbili ng sapatos ang magdadala sa akin sa isang paglalakbay na puno ng pagmamahal. Siya ay matangkad, moreno at may magandang ngiti. Sa aming madalas na pag-uusap, nahulog ang loob ko sa kanya. Hindi naglaon, naging kami at nagpakasal. Motel Niñeta, Motel Niñeta. Sa kabila ng magkaibang estado ng aming buhay, nagawa naming suportahan ang isa't isa. Tinulungan ko si Cyrus na makapasok sa call center upang mas umangat siya sa kanyang karera. Sa aming pagsasama, puno kami ng mga plano para sa kinabukasan, mga paglalakbay, pagkakaroon ng pamilya at pagbili ng sasakyan. Ngunit ang aming mga plano ay tila naglaho nang magsimulang maging abala si Cyrus sa trabaho. Dahil sa kanyang determinasyon na magtagumpay, napabayaan niya ang aming relasyon. Sa gitna ng aking kalungkutan, may nakilala akong ibang tao sa trabaho, si Miel. Ang aming pagkakaibigan ay nauwi sa isang lihim na relasyon. Dito nagsimula ang masalimuot na bahagi ng aking kwento. Isang gabi, sa gitna ng aming mga plano ni Miel na maghiwalay na kami ni Cyrus, isang nakagugulat na revelasyon ang bumaliktad sa lahat ng aking inaasahan. Sinabi ni Cyrus sa akin na siya ay may stage 3 colon cancer. Nalaman niya ito sa isang regular na check-up sa opisina. Gumuho ang aking mundo. Ang aking mga plano ay biglang naglaho at ang tanging naiwan ay ang aking pagmamahal at pagkonsensya. Dahil sa kanyang kalagayan, ako'y nagdesisyon na alagaan siya at manatili sa kanyang tabi. Inalagaan ko siya sa kanyang mga gamutan at sinigurado kong maramdaman niya ang aking pagmamahal. Sa kabila ng kanyang karamdaman, nagawa pa rin ni Cyrus na sorpresahin ako. Binigyan niya ako ng susi ng sasakyan na matagal na naming pinapangarap. Isang regalo na hindi ko inaasahan sa gitna ng kanyang paghihirap. Sa huli, bagamat iniwan niya ako sa pisikal na mundo, naiwan niya sa akin ang isang magandang aral. Ang halaga ng pagtanggap, pagpapatawad, at tunay na pagmamahal. Narealize ko na sa kabila ng aking mga pagkakamali, si Cyrus ang taong nais kong makasama at mahalin. Sa aking mga tagapakinig, ang kwento ko ay isang paalala na ang buhay ay puno ng hindi inaasahang pangyayari. Huwag tayong basta-basta magpadala sa tukso o sa mga bagay na pansamantala lamang. Mahalaga ang pag-intindi at pagpapahalaga sa mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Sa huli, ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa saya at tagumpay, kundi pati sa mga pagsubok at pagpapatawad. Maging matatag at piliin ang pagmamahal na walang kapantay.